What's up mga katinisya na babalikan DIY pinatiknik sa mga hindi pa nagsusubscribe guys, subscribe na kayo. Click ang notification bell button, click na notification nyo rin ang mga videos. So yun guys, meron tayong bagong CB. At itong CB nito guys ay para sa Sabendo. At ang pangalan nga pala nito guys ay USAB 32B1. So ito guys ay based sa ESP32. Kaya nakita nyo guys is, ayan. Ito yung pangalan niya guys, USAB 32B1. So, Ultimate Sabendo board na ESP32 version 1. Ayan. So, kaya yan ang pangalan niyan guys. So, kinuha natin siya doon sa may pangalan ng ESP32 at doon sa Sabendo. At yung U, syempre, Ultimate yon kasi lahat ng ginagawa nating CB or custom board ay pang ultimate na. So, halos walang kapareha guys. So, tayo lagi yung una sa mga ganito. At, ang concept nito ay, syempre sa Raspberry Pi 5. Ayan. So, ito yung guys yung Raspberry Pi 5. Ayan. At kung nakikita nyo guys, kung gaano kalaki niya, or gaano siya kalaki, halos kasing laki din siya ng Raspberry Pi 5. Oh. So, yung pang-program niya rito guys ay Type-C na rin. Ayan o. So, para hindi na mahirap mag-program. At, ayan guys, meron tayo ditong halos magkaparehas na RJ45 port. Ayan, or Ethernet port. Tapos, eto guys, meron din tayong dalawang USB Type-A. So, eto guys ay 5 volts, 5 amps. Okay? Ito yung 12 volts input natin guys. So, gumamit tayo ng barrel port. Tapos, syempre, terminal block. Ayan, or block terminal. So, ayan guys. So, lagyan muna natin ito rito. At, pakita ko sa inyo tong board na to guys. So, simula tayo dito. So, dito guys, unahan, meron tayong reset or enable button. Tapos dito guys, syempre meron tayong pang-program guys. Pang-program lang to So 5 volt syempre. Tapos dito guys, meron tayong setup button kasi dito nilagay yung setup button. Tapos pwedeng gamitin din to as reset enable. So kung ayaw yung ito yung gamitin, pwede kayo guys dito maglagay ng reset button. Ayan. Tapos dito guys, meron tayo ditong GPIO pin para sa charging pin. Ayan guys. So nakasulat na dyan yung ano niya, mga GPIO na pwede nyo gamitin. So dito naman guys siya, ano siya guys, LCD, I2C na LCD. Ayan. So dito sa run and flash na coin LED, ayan, coin LED. Tapos ito guys 12 volts output. Okay? So pwede kayong gumamit dito ng light, 12 volts light, tapos 12 volts fan. Ayan. Any type guys ng 12 volts na pwede nyo i-ano rito guys, pwede. So dito syempre guys, meron tayo ditong Ethernet port syempre. Tapos dito yung sinasabi ko sa inyo kanina na 5 volts 5 amps. So ito siya guys, so para may kita nyo, ayan, 5 volts 5 amps, tapos LAN. So ito guys yung input voltage natin up to 15 volts. So kahit na nakalagay dyan 12 volts, sa likod dyan guys, ito, input 12 volts at 15 volts. So minimum 12 volts, maximum 15 volts. Ayan. So ganun din dito guys sa kabila. So dito guys nga pala ito, para may idea kayo. So nung nakita nyo guys dito, not for sale. Ayan, tester version only. So ibig sabihin kapag kakulay violet yung ginamit kong or dinemo ko sa inyo, ibig sabihin hindi po siya for sale. Okay? Pagka itim yung ipapakita ko sa inyong board, ibig sabihin pang consumer na po yun, para sa inyo na po yun guys. So ibig sabihin pwede nyo siyang mabili guys. So tatanungin nyo rin ako kung kailan to available. Sasagutin ko yan guys mamaya, wag mo na, hindi mo na ngayon guys.
So, ito guys, meron din tayong boot or flash button dito. So, nandito pa rin guys yung dalawang pindutan galing sa ESP32. So, ito guys, ano naman to? Itong anim na to. So, sa bill acceptor yan. Okay? Tapos, itong apat na to, yan ay sa coin slot. Tapos dito guys, meron tayong end LED or indicator LED. So dito siya guys ilalagay. Okay? So sa likod para makita nyo, magsimula ulit tayo dito guys. So may nakasulat siya rito na prog or program. At install yung driver muna guys bago nyo magamit to. So ayan, CP2102 yung driver niya. Para dito yan guys, sa may TTL, ayan, or UART, ayan. Tapos ito guys, makita nyo na para sa setup button to, tapos enable button. So ayan guys, meron din dito tayo nakasulat sa likod. So dito guys, susulatan din natin yan kasi nga pang tester lang to. So pwede natin baguhin kung gusto natin lagyan ng label katulad din yan. Yung mga nakasulat na yan guys, pwede natin baguhin yan. Hindi pa yan final sa mga nakasulat. So ayan, LAN. Tapos ayan guys, yung USAB 32V1 version 1. Siyempre, dito gawa yan guys. Ito nga pala guys, ginawa ko to mano-mano. Isa-isa ko yung ginawa, kaya ganyan yung itsura niyan. So, ayan guys, DIY Pinoy Technician Official, syempre yung pangalan ko ito. Sa mga hindi nakakaalam guys, ito po yung pangalan ko. Sa Facebook, ayan. Tapos collaboration with Sir Lawrence Patrick Limen, yan syempre guys. Tapos si Sir Albert Pangilinan, ayan. So, ito guys, wag nyo intindihin to kasi ito pwede natin baguhin. Okay? So, not now po yan. Wala pa yan dapat. So, napagawa ko kasi na may pangalan na agad yan. So, dito sa inhibit positive, guys, kayo na bahala dyan kung paano nyo siya paglalaruan. Okay? So, basta sa inhibit siya. So, ayan, sa likod, dito, lahat nakasulat pa rin dyan yung mga label para dito sa kabila. In case na hindi nyo makita rito, meron tayo dito, guys, sa kabila. Tapos, sa indicator, LED, guys. Ayan. So, ito yung red. S positive, ibig sabihin yan ay signal positive yung pinakagitna niyan or common positive po yan. Tapos yung green. Okay? So ayan guys, sinulat ko yung copyrights. So kasi baka alam niyo naman sa atin maraming nangongopya. Okay? May bala kayo kung kopyahin niyo, hindi okay lang. At least tayo na una. 'Di ba guys? So ayan. Kompleto po 'yan. So, dito nga pala guys, hindi ko napakita. So, kapag ka magpa-program kayo, ito, lilipat nyo lang. Ito. Lilipat nyo guys, papunta dito sa kabila. Ayan. Ayan guys. So, pagka nag-program kayo, babaguhin nyo yung software or update yung software. Kailangan nyo muna switch to sa Frog program. And then, kapag ka magsa-setup na kayo, syempre sa set. Kasi magsa-setup na kayo. Ayan. Okay? So, ayan. So, bale, ayan guys, sabi ko sa inyo, minano-mano ko siya. Ito yung pinaka-CB niya. Ayan. So, pakita ko sa inyo, naging kakalaki rin yan guys. So, pares na pares yung laki niyan guys. Yung mga butas, tamang, sakong-sakto yung mga butas guys. Ayan. So, wala lang ang butas dito, tsaka dito. Kasi guys, ito, pwede nyo lagyan ng heatsink. Ito guys, hindi na kailangan lagyan ng heatsink to kasi buong board nito, heatsink niya na. Hindi nyo na kailangan lagyan ng fan to. Ayan. So, yung mga butas na yan, malalaki na yan, sumasagad din yung init niyan dito sa likod. So, kaya sabi ko sa inyo, isang buo to, heatsink. Okay? So, quality yan. Okay, maglala. Kung ano yung kapal ng ginamit nila rito, ganyan din yung kapal nung pinagawa natin guys. Ayan o. Okay. So, para may idea kayo. So, susunod tayo sa protocol, syempre. So, ngayon guys, eto. Naka-wired na siya. So, tatanungin nyo rin ako kung kasama yung wire.
Hindi po guys kasama ang wire. Kayo magpro-provide ng wire nyo. Sa LCD niya, or sa I2C na LCD, hindi po rin guys kasama yon. Basta, pagka bumili kayo nito, ito lang yung makukuha nyo. Isang buunan to. Okay? So, hindi po to pwede pang main guys ha. Pang sub-bendo lang po ito. Okay? Kasi baka isipin nyo, ito na lang yung gagamitin pang main. So, hindi guys. Ito guys, mostly pang gagamit sa mamahaling mga single board computer. Kunyari, mga Orange Pi 5, yan, Raspberry Pi 5. Basta yung matataas na high-end na ng single board computer or ARM board computer, or yung mini PC. Siyempre guys, pagka naka-mini PC kayo or naka-server PC or PC, so wala naman siyang GPIO, so ito yung gagamitin nyo. So ito guys, kompleto na, nandito na lahat. Ayan, so ang kagandahan nito, pagka okay, nag-disconnect dito, pwede mag-connect dito. Automatic siya. Pagka Wi-Fi 5 stop yung gamit nyo. Sa ibang OS, guys, hindi ko pa sure kasi sa Wi-Fi 5 stop ko pa lang to na tatry. Okay? So, feeling ko pwede ito sa 1Pi, tsaka sa KTPi. So, ayan. So, kung di man to pwede sa 1Pi tsaka sa KTPi, gagawa tayo ng ganitong version din. At gagawa rin tayo, guys, syempre, pati yung ESP 8266 na version 1. So, lalagay ko dito ay USUB 8266 V1. Ayan. So, ito yun guys. So, pag nakompleto nyo yung wirings, ganyan yung itsura nya. So, kung tatanungin nyo ko rin guys kung anong gamit ko ditong connector tulad nito, ferrule po guys gamit dito. Ferrule. So, pakita ko guys sa inyo yung ferrule. So, ito siya mga sir. So, ayan guys, ferrule pins. So, ayan yung mga gauges niya. So, 22 gauge, 18, 14, 20, 16, 12, 10, 7, at saka 5. So, may dalawang klaseng ferrule crimper. So, ito yung unang crimper. Merong apatan guys, pero gusto ko guys yung animan. So, ito yung model number niya. Ayan. So, kayo nang tumingin. At ayan yung gauge niya, kaya niyang i-crimp. Okay? Ito naman yung isa. Ayan. So, animan, guys. Okay? So, pares yan animan. Pero ito, up to 5. 20 up to 5. Yan. Yung kaya niyang i-crimp. Ayan, guys. Oh. Okay? So, ito yung number niya or model number niya guys. Ayan. So, at least may idea lang kayo. So, ito yung itsura naman ng isa. Ayan. So, ayan. Tanongin niyo ako baka or kung paano gamitin yan. So, mostly ginagamit ko rito ay yung ito guys. So, yung 22. Mostly gamit yan yung 22. So, ano natin to guys. So, ito guys, baka gusto nyo rin. Ayan yung model number nya. So, tanggalin muna natin itong mga ano rito. Ayan. Tanggal ko muna itong mga naka-crimp dito dati. So, palitan natin siya ng iba. Palitan natin siya guys ng ferrule. So, ayan, ferrule yung gamit natin dyan ngayon para mas presentable. Ayan. So, ganyan kahaba dapat siya. Ayan. So, ngayon, ganito guys. So, pasok nyo dito. So, dapat nakabang na kayo. So, dapat nakabang kayo guys ha. Tapos, pasok nyo lang to. Huwag nyo na guys i-twist to. Huwag nyo na i-twist yung pinaka-wiring nya. Pasok nyo na lang. Ayan, para sigurado na solid. Ganyan lang guys. Ayan. Ang ginagawa ko dito guys, pinuputol ko to. Ayan, hanggang dito.
puputulin ko yan para kumasya dun sa terminal. Ayan. Putulin ko yan. Ayan siya guys. Gusto kasi guys perfect. Lahat ng bagay na gagawin ko, lahat ng papakita ko sa inyo, gusto ko perfect. Ayan. So, ayan ang tsura niya guys. Tapos isasalpak nyo na lang siya dun sa pinaka ano niya. Terminal block. Ayan. Salpak ka tapos screw ko na lang. So, ganun kadali guys. At, ayan nga guys. Saan pa ba? Ito guys, kunin ko tong mga to. Kakakabit natin dito. So, reset. Lagyan natin guys sa reset. Reset ito. Tapos ito ay setup. Setup ito. Tapos ito yung sa LED nya. So, ganyan yung ginawa ko guys para alam ko yung kulay ng LED. So, ayan. So, kahit na mabaliktad rin yun, hindi naman siya mababaliktad o hindi naman siya papasok. So, ayan siya guys. Tapos yung gamit natin dito ay 2004. Ayan. So, ito guys yung bagong labas ng 2004. So, naka-inverted siyang screen. So, instead na white yung background, black guys yung background niya. Okay, tapos yung kulay ng letters ay puti. So, dito siya guys sa LCD. Ayan. Okay. So, ang gagawin natin ay, syempre, i-connect natin yan sa Wi-Fi 5 soft, guys. So, lagay muna natin tong mga bill acceptor. Tsaka, ayan guys, para makita nyo. Pinapakita ko lang sa inyo guys yung port tutorial nitong bagong CB natin sa Sabendo. Para may idea kayo, syempre. So yung mga wire guys kayo magpo-provide ng wire nyo. Ayan. So, tsaka baka may makakita ng eto at may magpagawa. Pwede tag dito, customize. So, pwedeng mag-comment yung gumagawa ng mga wiring. I-comment nyo yung link nyo, guys, para sa mga wirings na ganito. Para sa inyo na lang guys bumili yung mga bibili ng usab sa mga wire. Ayan. Kasi tinatamad ako guys magano ng wiring kasi masyadong malabor yung paggawa ng wire. So kaya hindi talaga ako tawag dito. Hindi ako gagawa ng wiring kasi dati talagang minamano-mano ko yung wiring ng ginagawa kong CB. So ayan guys, at kakabit ko na tong LAN para sa access point guys. Kasi galing sa access point to. Hindi to guys galing sa sa ISP sa access point to galing. Okay? So ayan siya. At power up na natin. So alam ko guys, masyado tayong matagal. Yung oras natin masyadong matagal, alam ko. Pero at least kahit pa paano may idea kayo kung ano ibig sabihin ng bagong board natin. So power on. So ayan yung itsura niya guys pag nag-power on siya. At sabi ko rin sa inyo guys na puti yan tapos background yung itim. So ngayon, hindi siya dadiretso dahil walang ilaw guys. Okay? So reset nyo lang. So reset ulit. Hanggang sa umilaw siya guys. Ayan So okay na siya. Connecting na siya sa may natin. So ayan. Para kita nyo guys. Yun. Connected na siya guys sa LAN port. Okay. So ngayon, punta muna ako sa may Wi-Fi 5 soft.
So, wait lang natin guys. At maganda tayo guys. Insert coin. Ayan siya guys. Para may idea kayo na talagang gumagana yan. Ayan. $50, $100, $350, $450 sunod, $550, $750, tapos lagyan natin ng barya. $20, $10, $5. So, ayan siya guys. So, kahit antayin natin yung oras niyan matapos, matatapos siya syempre guys. So, yung ito guys, yung lagyan yan, bag yan guys ng software. So, hindi siya guys na tatanggal hanggat hindi nagkakaroon ng ibang letters yan guys. So, ayan guys, tingnan natin. You know. Okay? For sure din guys, alam ko, tanungin niyo ako kung ito ay na, ang tag dito, na pipitikan. So, meron ako guys pampitik. Ito yung pampitik ko. Okay? Nakita nyo guys kung gaano siya kaliit. Dito, diba? So, gagamitin ko ba yung ganito kaliit? Hindi ko gagamitin to. Dahil may mas malaki dito. Oh. Sige. Mas malaki to. Mas maano to. Mas matindi to guys. Kaya ito yung gagamitin natin. Instead na ito. Kasi ito, wala to. Pag pinitikan mong ganyan yan, minsan wala pa. Ito guys, sigurado, natatagos to. Kung tatagos. Diba? So, pakita ko sa inyo guys ha. So, mag-insert coin ulit tayo. Ngayon, ito, ipipitik ko dito. Ayan. Tignan natin guys kung ano mangyari. Ano nangyari guys? Nawala oh. Ano siya? Tag dito. Nag-reset. Diba? Ayun oh. Nawala oh. Tingnan nyo, nawala yung ilaw. Oh, nag-automatic. Namatay automatic. Tsaka nakita nyo guys, yung oras natin ay, ayan, nagiganyan siya. So, sir, paano yan? Baka nasira yung U-sub. Hindi. So, pakita ko sa inyo, reset lang natin yan. Balik na ulit sa dati yan. Hindi siya guys mapipitikan. Doon pa lang, unang pitik pa lang natin, nakita nyo, pak! Oh, balik na ulit siya dyan. Ngayon, try ulit natin kung mag-insert coin tayo at kung makakapag-insert coin tayo. Kasi baka tanongin rin ako, sir, baka hindi tayo makapag-insert coin ha? Buo pa yan guys. Ang nangyayari lang talaga dito sa USAB, pagka nakadetect siya ng surge electric or voltage spike, nag-automatic siya mag-shutdown or nagre-reset siya or mag-hang siya para hindi makapag-pitik yung customer nyo guys. Okay? So, ulitin natin. So, pakita ko sa inyo. Ang allow niya lang is makapag-insert coin. Pagka walang insert coin, matik, pack, ayun, reset siya. Kailangan niya reset. So, reset ulit. Insert coin. So, tingnan natin. O, diba? Unang pitik. Shutdown. Tak, shutdown. At,
yung oras, hindi na gumagana. Kasi ito guys, napakalakas nito versus dito. To. Okay? Napakalakas ng mas malaki, guys. So, kaya, bago ko ito mapa-perfect, is gumamit ako ng ganitong kalaki. So, meron ako nito na, boom, 5 piraso. 5 piraso pa yan. Oh, ito yung pang-anim. Oh. In case masira ko to, meron pa akong pampalit. Meron akong pang-tetes. Automatic siya guys ha. Namamatay siya or nagahang siya or nagre-reset siya. Or ganito na lang guys. Mostly, ganyan siya mangyayari sa kanya. Magahang siya. Pero, minsan, nagre-reset siya. Automatic siya namamatay. Tapos, maglo-loop siya. Mag-automatic siya na magbubukas ulit. Or, automatic siya yung magbo-boot. Ayan. So, kaya hindi ko ginagamit ng ganito kasi ito. Wala to. So, ayan. Reset lang natin. Reset na siya guys. Okay na ulit. So, pakita ko sa inyo guys na pwede tayo mag-insert coin. Okay, ready na siya. Insert coin. Insert coin. Thank you. 20. 10. 5. 35, syempre. 200. Para mas madami. Boom. Diba guys? So, pwede natin yan i-extend. At, there you go. So, ngayon, sir, paano pagka nangat-ngat nyo ng daga to, tapos nawala ng connect? Ayan. Pagka wala siyang connect, ayaw niya mag-connect sa LAN, matik siya, magko-connect siya guys. Ayan. Magko-connect siya sa LAN ng 3 beses, 4 na beses. Pag wala siyang makitang LAN, boom, automatic kaka-connect siya guys sa Wi-Fi. Siyempre. Doon sa Wi-Fi guys na pinag-connectan nyo. Ayan na. So, nagko-connect na siya sa Wi-Fi guys. Boom. Connecting agad sa Wi-Fi. Diba? So, pwede ba sa Wi-Fi gamitin? Pwede. So, insert coin tayo. Welcome. Please insert coin. Thank you. Five, 10, 20, boom, 35. 5, 10, 20. Diba? 35. Oh, tignan natin to guys. 200. Boom. 5. Sir, paano kung naayos namin yung yung cable, tapos sinalpak ulit namin, magko-connect po ba siya kusa? Hindi siya magko-connect guys ng kusa dahil yun lang nakalagay sa software. So, tapusin mo natin to. Yan. So, hindi siya nakakonect guys sa LAN kasi kung naayos yun na yung LAN nyo. So, ang gagawin nyo lang guys ay reset. Boom, reset. Okay, nag-reset na siya. Automatic, magko-connect siya sa LAN. Ayan. Ayun na. Connected agad siya guys. Napakabilis. So, ayan. Gayang kalakas guys yung CB natin. Okay? Sir, bakit di mo ginawang yung tinatanggal? Pwedeng tanggalin yung tag dito, yung SP32 or pwedeng tanggalin yung LAN module. Hindi ko ginawa yun guys. Kasi kapag gumawa ako ng ganon, complicated tuloy eh. Hindi po siya compatible. Okay? Merong ESP32 na hindi compatible sa LAN port. Ayan. Merong LAN port naman na hindi compatible sa ESP32. Magkakaroon lang tayo ng problema. For sure, syempre pag binili nyo sa akin yung board na yon, kung sakaling gagawa man ako, pero hindi talaga ako gagawa nun. So, kung sakali lang. So, ang mangyari, isasoli nyo na isasoli sa akin. Kasi nga, bibili kayo ng ESP32 na hindi galing sa akin, tapos kakabit nyo doon sa may custom board na ginawa ko, 'di ba? Gusto niyo plug and play na ganon.
Kaya ko hindi yung ginawa guys, yun nga, hindi talaga siya compatible. Mayroong sa dalawa na yan na hindi compatible. Kahit balik-balik rin mo, hindi compatible. Ang nangyayari, nagdi-disconnect. Okay? Pag nag-disconnect, naglo-loop siya. Pupunta siya sa LAN, tapos pupunta siya sa wireless or sa Wi-Fi. Tapos, pag di niya na naman pag na-detect niya na naman yung LAN, pupunta na naman siya sa LAN instead sa wireless. So, ang nangyari, naglo-loop lang siya. Paikot-ikot lang yung connecting niya. Nagko-connect sa LAN, biglang magko-connect sa wireless. Ang nangyari doon guys is, nagre-reset siya. Okay? So, bakit ganon? Yun nga, kasi nga, hindi sila compatible. Pagka namatay sa LAN, ang nangyari, sasabihin, oy, kumunik ka na sa wireless. Tapos, biglang mag-open yung LAN. Uy, ang LAN module, nag-open. So, doon tayo mag-connect kasi nag-open siya. Tapos, mamamatay na naman yung LAN module nyo. Tapos, doon na naman siya. Ganun nangyari, guys. Okay? Or, ang nangyayari, nakakabit yung LAN, nakakabit yung ESP32 nyo, ang nangyari, direkta agad sa tag dito, direkta agad siya nakakonect sa wireless. Ayaw niya mag-connect sa LAN port or sa LAN module nyo. Kaya yung ginawa ko is ganito, naka-embedded lahat. So, boss, paano pag nasira yan? Edi bibili na naman kami. Mga sir, meron po tong 1-year warranty. Okay? Sa lahat ng ginawa kong yung custom board sa mga customer ko, alam nila kung gaano katindi yung mga ginagawa kong custom board. Hindi kasi ako basta-basta gumagawa ng custom board nang hindi ko ginagawa guys, or hindi ko siya hindi ko muna siya tinetest. Okay? So, tinetest ko muna siya bago ko siya guys gawin. So, bigyan ko guys ng example na tinetest ko siya bago siyang gawin. So, ito siya. Ay, nasan ka na? Ito. So, tinetest ko muna guys. 2, 3 ganito, tinetest ko, 4, 5, tinetest ko. So, tinetest ko siya. So, kapag alam kong may problema, kasi ito guys, pag pinagpalit ko tong dalawa, ayaw nito gumana dito. Ito ayaw gumana rito. Kailangan, sila guys, parang pair, talaga, tugma. Paano kung nasira to? Kunyari yan, nasira. Tapos papalitan nyo ng bago. So, papalitan nyo bago. Yan. O, isipin nyo bago na to, nag-flash na kayo. Pagka setup nyo, tapos sa test setup nyo, ayaw niya connect ng LAN. Lagi lang siya nakakonect sa wireless. Okay? Kasi guys, may mali sa mga diagram or sa circuit niya. Ang daming mali. Kaya hindi siya compatible. Kahit na magpalit kayo ng gaano karami pang LAN, yan, kahit na anong LAN pa yung ipalit nyo guys, ay kahit nga pagbalik na rin nyo to hindi pa rin siya nagko-connect sa LAN. Meron namang ilaw yung LAN, pero ayaw niya mag-connect. Sabihin nyo guys yung totoo. Kasi kung ano yung na-realize ko rito, bago ko to ma-perfect, yan, is na-realize ko rito. So kung ano yung na-realize ko rito, nare-realize nyo rin. So, comment yan guys, kung na-realize nyo rin yung nangyayari sa akin na ganito. Okay, so i-shoutout ko. Sino ba i-shoutout ko? Si Sir Patrick Limen. Siya po, si Sir Patrick Limen po ang nito sa akin, isa sa mga nagsabi na gumawa na ako ng subbendo na custom board. Pinupush niya ako. So, sabi ko naman sa kanya, tulungan mo ko sir na humanap ng mga wiring. Kasi nga, mostly is kailangan ng official wiring. So, okay. So, bumili siya ng official wiring. At for sure, kilala niyo yun guys. Sino yung nagbebenta ng official wiring nun sa Wi-Fi 5 soft. Okay, syempre hindi ko na isasabihin yung pangalan. Ginamit ko yon, yung wiring na yon. Wala guys, ayaw niyang gumana sa sa LAN. Yung nga sinasabi ko sa inyo, ayaw gumana sa LAN kasi nga yung wiring is hindi para doon guys. Yun lang sasabihin ko sa inyo. Kasi syempre kung ka nagbabenta, ipapush mo yung kung ano yung wiring mo.
So, kahit na hindi talaga gumagana. So, nagbayad siya guys ng 500 sa wala. So, kahit mag-direct, kayo, PM kayo kay Sir Patrick Limen, or Sir Lawrence Patrick Limen. So, direct, kayo guys sa kanya, PM, kung totoo ba yung sinasabi ko. Sasabihin niya guys yung totoo. Hindi ko naman siya guys, tag dito. Ayoko rin ng sinungaling. Ayoko magsinungaling guys. Kasi, yung mga ginamit ko dito, kung ano yung presyo ko, halos yun na rin yung mga parts na ginamit ko dito. Okay? So, alam natin na mura yung module lang. Magkano lang yun? 'Di ba? $6, $7 lang. $5 sa amin, ganyan. Tapos yung isa, mga 7, 8, ganyan. So, mura lang, 'di ba? Pero yung ang inaano ko kasi dito, guys, yung pagka-perfect niya. Nabili nyo nga yung module, mura. Nabibili kasi guys yung module ito, 'di ba? Ito. $5, $4, ito $7, mga ganyan. So, mura, guys. Pero gagawin nyo, i-wiring nyo everything. Pagka hindi compatible, bibili kayo ng bago. Tapos, papalitan nyo na naman kasi hindi siya ayaw niya gumana. Or, ito yung bibili nyo kasi akala nyo ito yung sira. So, vice versa, guys. Hindi nyo alam kung saan yung sira. Dito kasi, is, tapos na, guys. Na perfect na to rito. Okay, kaya sabi ko sa inyo, kung may maglabas ng ganitong CB, or halos magkapares na ganyan, pero eto, baka pinasok lang nila sa loob, or nilagay lang dito sa gilid, or doon sa gilid. Similar ng ganito. Guys, tayo yung una. Anong day ngayon? 6/17/2025. Yan. 1 a.m. dito sa US. So, tayo guys yung unang nagkaroon ng ganito na concept is Raspberry Pi 5. Ayan. Tayo guys yung una nito. Wala pa ako nakikita na sub-bendo board na ginaya yung concept ng ARM board computer tulad nitong Raspberry Pi 5. So, pwede sila maggumaya ng iba. Okay lang sa akin. Gayahin nila yung Orange Pi 5. Mas okay guys kasi mas malaki yung niya, yung board niya. So, eto guys gusto ko guys. Kasi ito ay kasing laki lang ng credit card. Kasing laki lang siya ng credit card. Diba? Ayan siya guys. Oh, pocket size. Pwede nilagay sa bulsa. So, ayan. Ganyan ang concept ko. So, yung consumer na to, kulay team guys ha. Tapos, syempre, wala na nakasulat dito na not for sale. Syempre, pang consumer na yun eh. Kulay team yung available ng ganito sa inyo guys. Okay? So, gano'n ba kabilis din ito connect? Patay natin. Connect natin. So, antayin natin to. Na kailangan magana to guys eh. On. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan, connect na. Connected na agad guys. 4 seconds connected agad. So, yan siya guys kabilis kapag syempre nakalan. Ayan. So, tanongin nyo rin ako baka may power on delay. Wala po tayong power on delay. Kasi no need sa mga ganito, ang power on delay kasi wala naman siyang micro SD card. Wala naman siyang SD card guys eh. So wala naman kayong protektahan dito na memory. Okay, plus memory meron. Pero yung tunay na storage talaga is wala. So no need din guys. So hindi na kailangan talaga ng power on delay guys. Hindi na kailangan ng power on delay kasi nga yun nga sabi ko sa inyo. Hindi naman siya wala naman siyang memory slot or micro SD card slot, wala naman. So no need na 'yon. Okay, pampagulo lang yung power on delay. Kasi tulad niyan, kung may power on delay yan, nagbukas siya, hindi rin naman iilaw yan. Kasi nga katulad niyan, diba? Tapos sabihin natin may delay, 1, 2, 3, okay na, 30 seconds na, naka 30 seconds na, magbubukas siya, pak. Ay, wala. Wala. Wala ang wala ang 5 volts.
Wala yung 5 volts ah. Wala yung 5 volts. Ano nangyari? Siguro may hindi ano. Pero yun nga guys. So hindi ko sure kung bakit nawala. Ano wala rin dito. Ayun. Visit. So ano lang guys sa ano ko sa barrel jack. Ang laki pala ng butas. Kaya pala. Tapos manipis lang yung pin. Ito sa loob. Manipis lang yung pinaka-pin niya guys. Ayun o. Tapos ang laki ng butas. So hindi siya natama ng maayos. Kaya walang So ayusin ko pa to. Hanap tayo ng maayos na barrel jack. Ayan guys. So yan nga. So may delay na siya, nakapag-delay na siya. So ang mangyayari guys, ganun pa rin. Pindutin nyo pa rin yung reset button para umilaw lang yun. Diba? So wala din guys. So ayan. At kung may ibang tanong pa kayo guys, sasagutin ko yan syempre. Ayan, tungkol dito sa USAB natin, USAB 32B1. Okay? Tapos sa next video natin about sa mga Sub-Bendo custom board, yung ano naman, syempre, nalabas na natin yung USAB 8266 version 1, syempre. So, syempre kaya pinakita ko muna sa inyo guys itong ESP32 kasi ito yung mostly pinaka high end. Okay? So, yung 8266 kasi guys ay konti lang yung pinaka GPIO pin niya. So, halos konting-konti lang. Ito kasi guys, ang dami. Halos lahat. Nilabas ko na nga lahat eh. Ano, itong apat na ito na hindi nagagamit. Nilabas ko na. So, ayan. At kung nagustuhan yung video ko, huwag kalimutan mag-like, share, subscribe. Click notification bell button. Click nyo all guys. Bye. Peace!